Bago ko umpisahan ang kwentong ito, ay nais ko lamang batiin ng mga masugid nating mga tagapakinig. Shout out po sa inyo at maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating mga kwento. Shout out din kay Emeline Binoliraw, Gay Sumudyo, Nelson Emplio at Dongdong Adolfo ng Luyang Negros Occidental. Umpisahan na po natin ang ikatlo at huling tagpo ng ating kwento. Nagpatuloy sa paglakbay ang dalawang magkaibigan na sina Lino at Tatang Inting hanggang sa inabot ng pagod ang mga ito at napagpasyahan nila magpahinga sa ilalim ng malaking puno ng baliti. Habang nasa kasarapan ng pamamahinga ang dalawa, ay may binanggit itong si Tatang Inting kay Lino. Hindi mo man naitanong, Lino. Pero alam kong nagtaka ka kung bakit ko alam ang pangalan mo at buong buhay mo. Pareho lang tayo ng sinapit. Ang mga magulang mo ay matalik kong kaibigan. Katulad nila, ay nasawi din ang nag-iisa kong anak dahil sa kagagawa ng gahamang si Don Julio. Ang totoo nito ay hindi siya ang may-ari ng lupain na kinatitirika ng ating mga barong-barong, kundi inagaw niya ito upang magpatayo ng malaking tindahan. Bata ka pa lamang ay kilala na kita. Sumumpa ka sa akin, Lino, pagkatapos ng ating misyon ay bumalik ka sa pag-aaral. Iyon lamang ang tanging yaman na hindi maagaw sa atin galing sa mga taong gahaman. Sa pamamagitan ni Ugis ay alam kong makamit mo ang iyong tagumpay. Alagaan mong mabuti ang manok na iyan, Lino. Hindi na sumagot itong si Lino. Subalit dama ni Tatang Inting ang kalungkutan na namutawi sa mga mata ng bata nang biglang niyakap ni Lino ng mahigpit ang kaibigan niyang si Tatang Inting. Bukas, Lino, may tupada sa baryo ng Waling-Waling. Napabalitang maraming mga sabungerong dumadayo sa lugar na iyon. Subalit ang posible nating mga makakalabay ay hindi basta-basta. Naglipa na sa lugar na iyon ang mga sabungerong antingiro. Salamat sa mga payo mo sa akin, Tatang Inting. Ngunit may tanong ako sa'yo. Nakita ko nang tamaan ka ng bala at hindi ka rin tinablan. Ano ang dala-dala mong mutya? Nagtaka lang ako, Tatang Inting. Hinahanap kasi ako ng mga tauhan ni Don Julio. Kaya tumakbo ako sa kabundukan ng Kantiwan. Doon ko nakuha ang aking berton. Isa akong albularyo, Lino. May kakayahan akong hindi tablaan ng anumang sandata. Nagpasalamat ako sa Diyos dahil biniyayaan ako ng bertod na ito upang maipaghiganti ko ang napaslang kong anak laban kay Don Julio. Tugo naman ni Tatang Inting sa tanong ni Lino. Nang mga oras na iyon, ay malapit na ang takip silim. Kaya't doon na lamang sila sa lugar na iyon nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan ay nagpatuloy sa paglakbay ang dalawa papunta sa baryo Waling-Waling. Dumaan ang mga ito sa matalahib at mabatong daan bago nila narating ang nasabing lugar.
Malapit na ang tanghali ng mga oras na iyon, kaya't nakaramdam sila ng sobrang gutom, dala na rin sa sobrang kapaguran. Dahil malayo-layo ang kanilang nilakbay. Mabuti na lamang at nakakita ang dalawa ng karinderyang maliit na nasa gilid lamang ng daan. May mga mangilan-ngilang taong may dalang mga manok panabong na nagsipuntahan sa sabungan. Hindi ito malayo sa kanilang kinaroroonan. Kumain muna tayo, Lino. At kumakalam na ang aking tiyan. Pasasaan ba't makapasok din tayo sa sabungan na iyan mamaya? Total, hindi pa naman nagsimula ang mga sultada. Wika ni Tatang Inting kay Lino. Tumango lamang itong si Lino at tinungo na ng dalawa ang karinderya. Habang kumakain ang dalawa, ay may napansin itong si Lino. Isang taong patingin-tingin sa kanila. Doon sa kabilang misa, may dala itong malaking bayong na inilagay sa ilalim ng misa. Na sa tingin niya ay isa itong manok panabong. Maya-maya pa ay bigla itong lumapit sa kanila at nagsalita. Pasensya sa abala, mga kaibigan. Nais ko lang magpakilala sa inyo. Isa akong sabungero. Tawagin niyo lamang akong Nestor. Nakita kong may manok kayong panabong na uges. Kung mamarapati ninyo ay tayo na lamang ang maglaban-laban mamaya. Andayin ko lang na dumating ang aking amo. Maghandar kayo ng medyo malaking pira. Dahil kilala ang taong may-ari ng dala kong manok. Abay, kung yan ang gusto ninyo, sige, payag kami. Patapusin mo muna kaming kumain, kaibigan. Tapatan nyo lang ang aming pera. Dahil hindi kami mayaman. Sakto lang ang dala naming pira. Tugon ni Tatang Inting sa lalaki. Di kalaunan ay may pumaradang sasakyan sa gilid ng sabungan. Habang ang kausap naming si Nestor ay kaagad itong lumapit sa naturang sasakyan. Alam na naming dalawa na ito ang kanyang amo. May kalsada pala, Lino. Bakit pa tayo dumaan sa mga talahibay? Wika ni Tatang Inting kay Lino. Subalit hindi na nakasagot itong si Lino nang makita ang taong bumaba galing sa sasakyang kararating lamang. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Gustong sugurin ang taong iyon. Dama ni Tatang Inting ang sobrang galit sa mukha ni Lino. Mabuti na lamang at kanya itong nahawakan. At nang ibaling ang tingin ni Tatang Inting sa taong iyon, ay nagulat ito nang kanyang makilala. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang kanilang kinamumuhian na si Don Julio. Kumalma ka, Lino. Hindi ito ang tamang panahon. Magantay tayo ng tamang oras. Gamitin natin ang ating utak. Pabayaan mong ako ang dumiskarte sa pagkakataon na ito. Ipaubaya mo ito sa akin. Delikado, Lino. Maraming mga matang nakatingin sa atin. Hayaan pa ba nating makalayo ang taong iyan bago natin gawin ang ating misyon? Ang tagal nating hinanap ang satanas na iyan. Ngayon na nakita na natin, ay palalampasin pa ba natin ito? Tugon ni Lino kay Tatang Inting na puno ng galit. May tamang paraan, Lino. Kailangan nating gamitin ang ating mga utak sa pagkakataon na ito. Ikalma mo ang iyong sarili, Lino. Sige na, papasok na tayo sa loob ng sabungan at malamang nag-antay na sa atin si Nestor. Tamang pagpasok nila sa loob ng sabungan ay nakaabang sa kanila itong si Nestor. Dumating na ang aking amo.
Tayo ang unang sultada. Maghanda na kayo at umpisahan na natin ang laban. Wika ng lalaki kina Lino at Tatang Inting. Nang biglang may nagsalita sa loob ng ruweda. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Don Julio at ako ang may-ari ng sabungang ito. May batas akong ipinatutupad dito. Ang lahat ng matatalong manok ay mapunta sa may-ari ng nanalo. Umpisahan na natin ang laban. Matalim na tiningnan ng dalawa itong si Don Julio habang ito'y nagsasalita sa loob ng ruweda. Subalit pinigilan na lamang nila ang kanilang mga sarili. Nang bigla silang tinawag ni Nestor, ang katiwala ni Don Julio, upang pumasok sa loob ng ruweda. Kaagad na pumasok ang dalawa habang kalong-kalong ni Lino ang manok niyang ugis. Ikaw na ang bahala, Ugis. Alam mo na ang iyong gagawin. Matapos malagyan ng tari ang pulang manok ni Don Julio, ay napansin ni Lino na may isang bagay na ikinabit si Nestor sa binti nito. May mutya din ang aming kalaban. Hindi ito madali. Ngunit may tiwala ako sa iyo, Ugis. Wika ni Lino sa kanyang sarili. Halagang 100,000 piso ang pustahan. Tamang-tama din ito sa dalang pira ni Tatang Inting at Lino. Walang ni isa man sa mga manunood ang pumusta sa kanilang manok. Lahat ay panig sa manok ni Don Julio. Nang biglang tumunog ang pito, hudyat ito upang umpisahan na ang laban. Dahan-dahang pumagitna ang magkabilang panig. Si Tatang Inting na ang bibitaw sa kanilang manok. Bahagyang umatras itong si Tatang Inting upang makakuha ng buwelo itong si Ugis. Nang mabitawan na ang kanilang mga manok, ay kaagad itong nagsalpukan. Unang nakatama itong si Ugis, subalit hindi ito ininda ng pulang manok ni Don Julio. Bagkus ay gumanti ito ng atake kay Ugis. Madali naman itong naiwasan ng huli. Ngunit sa ikalawang pag-atake ng kalaban, ay muntik matamaan ang kanyang ulo. Napasigaw itong si Tatang Inting dahil sa gulat. Habang itong si Lino ay kay Don Julio nakapako ang kanyang paningin. Nabaling lamang ang kanyang paningin sa naglalabang manok. Nang biglang natigil ang sigawan ng mga tao, tumba ang kalaban ni Ugis at hindi na ito makatayo. Hindi makapaniwala ang mga manunood dahil ang manok na iyon ay hindi pa natatalo. Subalit tinalo ito ni Ugis na walang kagalos-galos. Biglang nagalit itong si Don Julio at lumapit ito kina Tatang Inting at Lino. Gusto kong maglaban tayong muli. At sa pagkakataon na ito, ay dagdagan natin ang pustahan. Kapag natalo kayo, ay hindi kayo makakaalis dito ng buhay. Yan ang gusto kong mangyari. Kumalma ka, Don Julio. Katatapos lang ng laban ni Ugis. Akala ko ba magaling ang manok mo? Pero sige, pagbigyan ka namin. Pero kung ikaw ay may kondisyon, meron din kami. Kapag ikaw naman ang natalo, ay ibalik mo sa mga tao ang kinamkamong lupain. Kung kami naman ay matalo, ay sayo na ang aming mga buhay. Yun lang pala ang kondisyon mo, tanda. Tutal, kampante akong hindi mananalo sa susunod na laban ang inyong manok. Usapang lalaki, makakaasa kayong sundin ko ang mga kondisyon na ating napag-usapan. Sige na, umpisahan na natin ang laban. Napabuntong hininga na lamang itong si Tatang Inting sa mga pangyayari. Subalit kailangan niyang sundin ang kanyang mga plano. Bumalik sa loob ng ruweda ang dalawa. Inilabas naman ni Don Julio ang kanyang manok. Hindi makapaniwala si Tatang Inting sa sobrang laki nito. Isang manok talisayo ng makakalaban ni Ugis.
Para itong agila kung makaasta, habang ang mga taong manonood ay hindi makamayaw sa pagsigaw para suportahan ang manok ni Don Julio. Si Lino mismo ang bibitaw sa kanyang manok, habang ito namang si Don Julio ang bibitaw sa kanyang manok. Tinawag na ang dalawang magkatunggali sa gitna ng royda. Dahan-dahang pumagitna itong si Lino. Dinig nito ang pangangantyaw ng mga manonood. Nagkibit balikat na lamang ito, basta ang kanyang nasa isip ay makapaghiganti kay Don Julio. Nang tumunog na ang pito, ay kaagad na binitawan ni Lino at Don Julio ang kanilang mga manok. Kaagad ito nagpang-abot sa iri. Parehong tinamaan ang dalawang manok. Subalit mas malubha ang tama ni Ugis. Hindi ito halos makabangon. Tuwang-tuwa naman itong si Don Julio. Sobrang ingay na ng mga manonood. Halos hindi magkarinigan sa loob ng sabungan. Subalit biglang natigil ang kanilang sigawan nang makatayo itong si Ugis at paika-ikang umatake sa kalaban. Isa na namang atake ang kanyang natanggap mula sa talisayon niyang kalaban. Tumba na naman si Ugis sa sahig. Nagsimula na namang magsigawan ang mga tao, habang sina Lino at Tatang Inting kalmado lamang na pinapanood ang kanilang manok. Umagos ang maraming dugo ni Ugis. Doon na kinabahan itong si Lino, dahil buhay nila ang kapalit sakaling matalo ang kanilang manok. Ito namang si Don Julio ay patawa-tawa lamang doon sa gilid, at bigla itong lumapit kay Tatang Inting. Ipusta ko ang lahat ng aking yaman, dahil alam ko na hindi mananalo ang inyong manok. Subalit habang nagsasalita ito, ay biglang natahimik ang lahat. Halos walang nakapagsalita sa mga manonood. Dahan-dahang nilingon ni Don Julio ang naglalabang mga manok. Bigla itong nagulat nang makitang natumba ang kanyang manok na talisayon, at hindi na ito gumagalaw. Nagkatinginan ang mga manonood. Tanging sila lamang ang saksi sa mga pangyayari, dahil ni sina Lino at Tatang Inting ay hindi nakita ang buong pangyayari. Paano ito, Don Julio? Patay na ang inyong manok. Mukhang mapapasa amin na ang inyong lahat ng kayamanan. Nang biglang hindi makahinga itong si Don Julio, at hawak-hawak nito ang kanyang dibdib. Natumba ito sa lupa at kaagad binawian ng buhay. Napag-alaman ni Tatang Inting na may sakit pala ito sa puso. Nanalo ang kanilang manok na si Ugis, at natapos din ang buhay ng kinasusuklaman nilang si Don Julio. Nakuha ni Lino ang malaking halaga ng pera na kanilang napanalunan, habang itong si Nestor ang namahala sa pagsauli ng mga lupang kinamkam ni Don Julio sa mga tao. Kinabukasan, bago bumalik sa bundok ng Kalamansi itong si Lino, ay dumaan muna ito sa puntod ng kanyang mga magulang. Ama at ina ko, wala na ang taong kumitil sa inyong buhay. Sana mapayapa na ang inyong mga kaluluwa. At isumpa ko sa inyong dalawa, ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Pagkatapos magpaalam ni Tatang Inting at Lino sa kanilang mga mahal sa buhay, ay umuwi na ito sa kanilang bahay. Kinabukasan ay bumalik na si Lino sa lugar ng baryo Kalamansi. Alam niyang galak si Nanay Elena na makita siya. Marami pong salamat, Ugis, sa mga tulong mong nagawa sa akin. Yun na ang huli mong laban, kaibigan kong manok. At ako'y babalik na sa eskwela sa sunod na buwan. Wika ni Lino sa pinakamamahal niyang manok, Ugis. Kada araw ng pasukan ay doon tumitira si Lino sa bahay ng kanyang kaibigan na si Tatang Inting, na siya ding gumabay sa kanyang pag-aaral. Uuwi lamang ito sa baryo Kalamansi kapag araw ng Sabado at Linggo.
Nakakatuwang balikan ng ating paglalakbay, Lino. Natapos natin ang ating misyon na hindi nabahira ng dugo ang ating mga kamay. Diyos ang may gawa sa lahat ng ito. Biglang niyakap ni Lino ng mahigpit itong si Tatang Inting at taos-pusong nagpasalamat. Sa ngayon mga kaibigan, ay isa ng ganap na inhinyero itong si Lino at may maganda ng buhay. Wala na din si Nanay Elena at Tatang Inting. May asawa na itong si Lino at biniyayaan sila ng 2 anak lalaki. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa kwentong ito. Kailanman mga kaibigan ay hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Ito po ang inyong lingkod na magsasabing paalam.